Actually, yan ang aking topic. Tama ba, Mentor Dayan? Okay, so perfect, no? So actually, sige, pakilala pala muna ako. So aside doon sa sinabi ni Coach Jean sa akin kanina. So, I came from Laguna but staying now here in Makati. So, I have two kids, no? So, I have, hindi na pala kid, yung isa dalaga na kasi 20-year-old na at yung bunso is 13-year-old. I started Yosana way back 2013. Yan. So, it means 10 years na ako sa Yosana. Okay, so, yes, it's my privilege na i-share sa inyo ano ba yung kagandahan ng product ng Yosana. As it was said earlier, my background is a nutritionist dietitian. O, diba? Yes, I work sa government ng mga more than 10 years. So, to be exact, 15 years. No? 15 years ako sa government. And yes, nag-practice ng profession. Then eventually, noong 2013, yan, nakita ko ang Yosana. So sige, konting kwento na lang din before I started my Yosana journey. So paano ba ako na-invite? O yan, para at least meron na rin kayong bonus na kwento and learning from my journey. So, ayan, sino dito yung sino dito yung na-invite dahil ang sabi ay part-time? Sige nga, type I. Type I do sa mga na-invite dahil, uy, may part-time. Tingnan mo naman. Racket, ayan. So, sino dito yung na-invite dahil, uy, yayaman ka dito. Meron bang ganon? O pagyaman naman, mga mukhang dollars. Ayan, so meron ba? Ayan, sino dito yung na-invite dahil, uy, makakapag-travel ka, magandang opportunity to, pwedeng mag-travel abroad pagka, alam mo yung kumita ka talaga at nahit mo yung mga incentive, ganyan, may travel. O, sino dito yung na-invite? O, anong pagkaka-invite ba sa inyo? Parang wala pa. So ito, siguro products. Ay, may magandang good health. Yan, health and wellness. Meron ba na-invite through products? Yan. So, okay. So, may mga na-invite through products. Yung iba, nahatak lang. Okay. So, anyway, going back to my story, hindi po ako na-invite. O, di ba? So, grabe. Paano ka na-invite? Okay. So, hindi po ako na-invite. Ako ay napadaan lang. O, di ba? So, it's a different story naman. Ayun, ang pinapresentan yung friend ko. Tapos dinaanan ko lang siya sa office. And then sabi lang ng friend ko, makinig ka na din. O, di ba? So saglit lang daw, makinig na ako. Pero hindi siya yung sana, yung friend ko. Ayun. Then nakiupo, nakisawsaw, ako yung napaka-skeptic. And kung kayo yung nagpaupo sa akin doon, pagsisisihan nyo kung bakit nyo ako pinaupo. Kasi ako yung pinakamagulo. Yan. So that was the time, no? So anyway, after the presentation, sa tingin nyo ba, yan, bumili ba kami or nag-start, 'di ba? So actually products lang pala yung pinresent. Then gusto lang talaga nilang bumenta ng products. Then ako naman, sabi ko para matapos na nga, tara na, o 'di ba? Dahil sa pagbibigay. At eto, take note, naghati pa kami sa isang essentials. O guys, dati ang name ng Cell Essentials ay Essentials. O yung Cell Essentials is Essentials. Naghati kami. Sabi ko, para tapusin na yan. No? But, no, who would have thought na, alam mo yon, yung pala yung hinahanap kong product. Oh, charot. Paano? Actually, ako po ay asthmatic, no? May narinig ako kanina, may asthma dyan. Sobra yung asthma ko. As in, nakasalbutamol na ako, na naka-nebulizer pa, tapos may Seretide pa. Alam mo yon, libre sa amin yung hospitalization as alam mo yon, staff ng hospital. Pero syempre, hindi mo naman gugustuhin na forever nagte-take ka ng mga synthetic drugs, no? And ayun, nung na-feel ko yung relief sa breathing ko, grabe, sabi ko, there's something, yung meron dito? Or
na sales talk lang ba ako? O 'di ba, parang gano'n ba? Parang napakanega pa din ano. Then eventually ang ginawa ko, pina-try ko sa nanay ko. O 'yan, ginawa kong guinea pig yung nanay ko. Sabi ko, "Try mo nay, maganda daw." O 'di ba? Hindi ko pa sinabing maganda, may pride talaga 'no. O maganda daw, try mo. So bakit siya? Kasi, she was suffering sa heart enlargement. So mahirap yung breathing din niya. So hindi siya nakakatulog ng flat, so dapat laging elevated, no? So patong-patong na unan kasi parang feeling niya nalulunod siya. Then sabi niya, "Ngunit ba't ang ganda? O yan, bili ka ulit." Sabi ko, "Teka lang, totoo na 'to." Ayan. Do'n ko na-confirm na maganda. So I asked for discount. Oh, sino dito yung nadala dahil sa discount? Then eventually nandito na at nagbi-business na. So pareho tayo ng storya. So umikot-ikot lang din yung utak ko. Sabi ko, wala akong pera para pang-sustain yan pero gusto ko ng product, 'di ba? Pero naisip ko, sabi ko, uy, share ko lang yung Yasana products. I'm sure, 'di ba, yung iinumin ko almost libre na. Oh, 'di ba? Doon nag-start. Then ayan, it started my story na sa'yo sana. But anyway, no? So since nandito ako, just to really emphasize, ano yung ganda ng products, bakit ako napastart, 'di ba? Ano yung meron dito? Grabe, you're in the right opportunity. You have the best products in the world. Actually, kahapon, no, meron din kaming guest na biomolecular scientist from UP, no? Grabe. Imagine mo, lahat ng questions niya, no question asked and no doubt, grabe, nag-start, di ba? Nag-pay in. At sobrang amazed sa products at ang sinabi niya, sabi niya, wala ng pinakamagandang supplement sa buong mundo kung hindi Yosana. Grabe, panalo ba? Okay, so just to remind everyone, no, kung kumbinsido ka dyan, kung convinced ka na yung product mo is napakaganda, ang unang-unang magbe-benefit niyan, syempre ikaw at ang family mo. 'Di ba? So it means dapat, no, kung Yosana ka na, you really have to be a product of your own products. Hindi po pwedeng magsabi tayo doon sa mga kakilala natin na ikaw mismo hindi nagte-take ng product. Okay? So kailangan i-explore mo talaga 'yan, i-experience mo lahat ng products, and I will tell you, grabe, yung investment mo sa health mo, hindi ka nagkamali, no? So lahat ng binayad mo dyan, nakuha mo talaga. Okay, so magkano ang expense pagdating sa hospitalization? And syempre, no, just to give you an idea, so since ako ay batang ospital, imagine mo, sa dami na nakita kong pasyente, no? So sabi ko nga, grabe, at dami everyday na admissions. And most of them, no, pag pinasok sa ospital, mayaman pa sila. Nung pinapasok ka, mayaman sila. Nung nilabas na, mahirap na, 'di ba? Lubog na sa utang, 'di ba? Kung ko-compute mo, grabe, ano yung kamurahan, ano yung cheapest way to really prevent this kind of diseases. So syempre, no, isa dyan ay supplementation. Okay, so let me share my slide para at least I can start my sharing ng goodness ng products. Okay, so wait lang. Meron ba ditong mga nutritionist din or allied professions na kagaya ko? Professionals? Meron ba? Ayan. So meron bang doctor, nurses, 'di ba? Grabe, we're very proud, no? Hindi tayo mahihiya talaga na i-share sa kanila ano yung meron dito sa Yosana. Okay, so hindi ka nagkamali, no? Kung nandito ka sa Yosana at pinili mo na ang Yosana being your best vehicle talaga to really achieve what you really wanted in life, no? So grabe. Actually ako hindi ko rin nakita yung sarili ko before na talaga, alam mo yun, kakariring ko yung sana. Pero no, ang layo din. Sabihin nyo malapit sa products, pero pagdating sa business, it's a different aspect. Pero ang basic is syempre products, no? Okay, so eto na. Okay, so ayan, napakilala ko na naman kanina, no? So ayan, and wait lang, ayusin lang natin. Okay, so who would have thought na ang isang, 'di ba, hindi na invite, wala nga sa prospect list eh, 'di ba?
Wala sa prospect list, pero imagine mo ngayon, Diamond Director. So ano yung key learning doon? Okay, so go lang ng go, 'di ba? The more activities, the more chances. Okay, so di naman inakala nung nag-present na magjo-join ako, 'di ba? Okay, so it means no, dapat marami ka talagang presentation, marami kang activities sa iyo sana. Okay, so and of course no, since nandito na tayo sa business ng Yosana, okay, so marami naman talaga no, na nag-goal talaga ng malaking kita, 'di ba? So sino nga ba naman yung ayaw na lumaki yung kita nila with regards to the 6 ways of earning sa Yosana. But definitely, I would tell you no, what will be the basic principle of having more profit. Okay, so alam nyo ba kung ano? So ask me what? Okay, so ask me what? Yan. What? Okay, adding profit by adding value. Okay, so kailangan, kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan matuto kang mag-add value. And for me, business is what? Business is not just earning money. Okay, it is just a result na kumikita ka. Pero alam niyo po ba, business is providing solution to a problem. 'Di ba? So kailangan, kung alam mo kung ano yung problema ng tao, 'di ba, you can offer a solution. Okay, mapa-products man yan, mapa-opportunity man yan, so you can really provide. And basically, since ito yung products natin, di ba, it can answer a lot of health concerns o health concern. Okay, so ngayon, meron akong mga i-discuss. Ay, by the way, no, ano nga ba yung importance to know our products? Okay, so basically, this is the heart of our business, is to share the vision of Dr. Wenz. O, who can recite to me? Okay lang ba? Who can recite to me what is the vision of Dr. Wenz? Di ba? So, sige nga, pwedeng mag-unmute. Huwag na kayong mahiya. Tayo-tayo lang yan. O gusto nyo chorus? Okay lang, mag-unmute. Sige, sige nga. Sino yung may matapang na magre-recite? What is the vision of Dr. Wenz? Yan, dapat know it by heart ha. Kasi actually every time na nagpe-present ako, I never miss to banggitin talaga kasi alam ko na ito yung vision na may heart talaga no sa mga tao. Okay, so Ako na mentor. okay, go ahead. I dream of may stage fright pa naman ako, mentor. Sige lang, okay lang yan. At least ngayon, na-conquer mo yung fear mo. Oo nga po eh. Ayan, I dream of a world free from pain and suffering. I dream of a world free from disease. The Yusana family will be the healthiest family on earth. Share my vision, love life, and live it to its fullest in happiness and in health. Walang Perfect! kodi ko yan! Oh, grabe! So, winner! Thank you, Coach. Anong pangalan niya? Business Zone. Kevin po, Kevin. Thank you, Coach Kevin. So you recite it well, okay? So know it by heart. And alam nyo, kapag naging passion nyo talaga, no, yung basic na, alam mo yun, mission and vision talaga natin na gagawin na i-share ang Yosana sa mga kakilala natin, sa mga friends, and even strangers, nako, Yosana will bring back 100-fold, no? Lahat ng pinagtrabahuan mo dito, i-reward ka talaga. Okay, so basically, let's talk about products. Okay, so eto no, kinumpile ko at least siguro mga 3. 3 na mga, I think, very well-known na mga health concerns na you can really, I hope that after my talk, no, etong 3 health concerns na to, you can really discuss it well sa mga clients nyo. And again, no, minsan marami tayo na-expect na kita kagad, but definitely, pag sinabi nating i-discuss or at least bigyan ng additional information yung client, medyo hindi na ma-explain. Okay, so kailangan after this session, no, you can really or clearly explain at least basic information about these 3 kinds of
conditions. Okay? So para at least, oh grabe, sabi nga no, yung auto-order, bukod doon sa auto-order, ang auto-order kasi pang-inom lang. Okay? So mag-compute kayo guys. Pag nag-gold director kayo, grabe, alam nyo ba lahat ng in-auto-order nyo ng 2 years, lahat yon bayad. O kaya kahit mag-executive share income ka every week, grabe, alam nyo ba, yung auto-order nyo is already paid, di ba? Binalik pa ng Yusana, tapos healthy ka pa. Panalo, di ba? Pero ayun, pag alam mo talaga yung mga products, of course, no, hindi lang sa maging healthy ka at yung family mo, of course, tataas yung retail sales mo. Okay, so at ang basic niyan, syempre, i-share natin ang Yusana sa maraming tao para maraming maging healthy. Okay, so nag-compile ako ng at least three na mga health concerns na I know you're familiar with. And kanina, grabe, eksakto, di ba? Yung kaninang host, ayan, si Coach Jean, yan, nabanggit niya yung concern niya kanina. Okay? So para hindi lang pag nag-share kayo ng products, hanggang sa maganda yan. O di ba? Mahirap na hanggang ganda lang. O bakit naging maganda? Okay? So at least you have at least ilang mga key messages, facts, details, but we cannot go into deep sense na talagang nosebleed, okay? Hanggang sa madaanan lang natin na for me, no, at least pag nakaharap ka ng isang, alam mo yun, nasa Allied Med, di ba? Hindi ka kakabahan na ano nga ba yung pangalan na yun, saan ko na nga ba narinig yun, o di ba? At least, naging familiar ka. Okay? So, ngayon, ayan, ano ba yung mga tatlong health concerns na yan? Una, okay, so unahin natin ay PCOS. O, di ba? Okay, so sino dito yung may kakilala na may PCOS? O, kanina yung host, di ba? Parang diagnosed with PCOS. Okay, so eto, no, ano ba yung PCOS? Okay, so ito ay hormonal condition. O, nabanggit din kanina, no? Hormonal condition na affected ang mga babae ng reproductive age. Okay, at ito'y nagkakos ng hormonal imbalances, okay, irregular periods, okay, at excess androgen level. O, ano ba yung androgen level? So guys, ito yung major hormone ng lalaki, okay? Supposedly, okay, na maunti lang sa babae. Meron din ng babae, pero supposedly dapat maunti lang. But eventually, sa may PCOS, madami siya. Okay, so yon, excess androgen level and cyst in the ovaries. Okay, at may mga irregular periods, ayan, dahil hindi nag-o-ovulate. Okay, so kaya hirap magbuntis. Yan. PCOS is the #1 leading of infertility. Okay, so let's check. Sabi ng WHO, gaano kadami yung may PCOS? Ayan, so far, ayan, 8 to 13, okay, percent of reproductive age ang meron yan. Okay, so actually madami yan ha. Okay, and sobra, no? So, actually, magugulat ka. Minsan as early as meron akong hina-handle ngayon na na case parang wala pang anak nga parang nasa 16, 'di ba? Teens pa lang. Pero diagnosed na with PCOS. Okay? So dumadami, no? At yung iba daw is undiagnosed pa. Okay, so ngayon, ano ba yung management na ginagawa? Okay, so the usual, no cure for PCOS. Okay, so kailangan may lifestyle change. Ito, importante yung weight management. Okay, healthy diet and exercise. And yung mga obese, some of them are prescribing oral contraceptive para mag-regulate yung menstrual cycle. So para at least may idea kayo paano nila na-manage yan. Okay, so ngayon, as a natural remedy, okay, so meron tayong mga key ingredients, okay, na makakatulong for these cases. Okay, so #1, inositol. Okay, so ano ba yung function ng inositol? Okay, it has been shown to help improve insulin. O, di ba? Uy, grabe, hindi lang pala sa PCOS kung hindi sa insulin. O, ano bang trabaho ng insulin? It is a hormone from the pancreas, no? Dun sa pancreas natin to
tawag dito, magdadala ng mga sugar o yung glucose sa iba't ibang bahagi ng katawan. But then, hindi lang pala yan ang number one, ang pwedeng function yan. Kung hindi, nagre-reduce din pala siya ng male hormone levels. Okay, in females with PCOS. O, di ba? So, ibig sabihin, yung male hormone na tinatawag kanina is yung androgen. Okay, naalala nyo yan? Okay, so ano daw yung mga pagkain na rich in inositol? Okay, ito yung oranges, grapefruit, lime, yan. So yan yung mga noted na matataas ang inositol. Okay. And secondly, ano pa yung ingredient na makakatulong sa mga may PCOS? Okay, meron tayong tinatawag na omega-3. Okay, so omega-3 fatty acids. Okay, so meron tayong types ng three types ng omega-3. So number one is alpha, ALA. Medyo technical yung yung mga words ha, pero i-note nyo yan kasi importante yan na dapat alam nyo. Okay, so hindi po pwedeng basta maganda lang. Okay, so sa omega-3 meron tayong three types. Okay, number one, ALA. Okay, yung ALA, ito ay omega-3 na only comes from plants. Okay, so it means plant-based. And it is found in avocados, saan pa? Walnuts. O yun, may walnuts na ba tayo dito? Yan, nuts. Okay, almonds like, pwede rin sa mga seeds like chia seeds, di ba? Flaxseed, yan. And oils like olive and avocado oil. Yan. So, yun yung mga pinanggagalingan ng ALA. Okay, so, and that is the only omega-3 that comes from plants. Okay, ALA. Okay, yung ikalawang klase ng omega-3 coming from EPA. And yung isa is DHA. Alam ko, familiar na familiar kayo dyan, ha? Okay, so ano naman yung trabaho niyan? By the way, bago sa trabaho, punta muna tayo saan ng source niyan. Okay, so usually it is found in egg yolks, fatty or oily cold water fish, okay, like salmon and tuna. Okay, so dyan ang gagaling yung EPA and DHA. Okay, so again, okay, tatlo ang klase. Mabilis lang naman i-memorize, di ba? Yung omega-3, tatlo lang pinanggagalingan yan. Una, from ALA, ito yung plant-based. Yung EPA and DHA galing sa cold water fish like salmon and tuna. Okay, so and meron din ang egg yolk. Okay, so yan, omega-3 fatty acids. Ano ba yung naitutulong niyan? Okay, so ayan, research from the American Society of Reproductive Medicine. Okay, so sabi dyan, showed omega-3 are beneficial for improving fertility and ayan, chances of conceiving in PCOS women. Okay, so yan palang ingredient na yan ang nakakatulong for fertility. Okay, so pinatunayan na yan ng maraming research, no, including yung American Society of Reproductive Medicine Scientific Congress. Ayan, so actually ang daming research about omega-3. Okay, so guys, are you proud na meron tayong available na product, 'di ba? Natutugon diyan sa tatlong ingredients na 'yan. Okay? So eto. Okay, so ngayon yung function. Okay, punta naman tayo sa function. Okay, function of coenzyme Q10. Okay, so it is an antioxidant and in the key of energy generating pathway within the cell levels of coenzyme, syempre to decrease yung age. Yan yung una di ba? Kaya younger looking yung mga take ng iyo sana. Okay, and sorry, wala pa tayo sa products pero excited na ako, 'di ba? So Q10, o 'di ba? So imagine mo, eto daw palang Q10 na 'yan. Okay? So female fertility decreases with age due to decline in the number of quality of
available eggs. Okay, so 'di ba, natural naman 'yun pag umiidad yung mga babae, talagang yung chances na magkaroon ng baby, 'di ba? Nale-lessen. Okay, so ang maganda, ito palang Q10, okay, so siya naman yung nag-i-improve ng egg quality and sperm quality and pregnancy rate. Oh, 'di ba? So ito pala yung combination niyan. Okay, and most people generally attain. Okay, so ito no, 3 milligrams and 6 milligrams of Q10. Okay, so kapag kumain ka pala ng alam mo, regular meal mo, ang usually na nakukuha mo lang 3 milligrams and 6 milligrams. Okay, pero para magbuntis or para gumanda no, yung maging handa ka for fertility, you need 100 milligrams to 600 milligrams of coenzyme. Saan mo kukunin 'yan? Kung sa regular meal lang, 3 milligrams and 6 milligrams lang yung makukuha mo, 'di ba? Okay, so kaya importante no na meron talaga supplement, okay? Primary dietary sources of Q10 is always, ayan, pwede daw sa oily fish, sa salmon and tuna. Okay, so yung mga organ meats din like liver, at pwede din sa mga whole grain. Pero definitely, kung babalikan natin, ito yung key idea, no? Yung Q10, okay, so for fertility, okay, para at least ma-improve yung egg quality and sperm quality. So para mas bumata, o 'di ba? Mas maging capable of childbearing. Okay, at kung kukunin natin yung Q10 na yan from the regular meal, it will just only provide us 3 milligrams and 6 milligrams. Okay, so pero para, 'di ba, para maging capable or talaga alam mo 'yun, napakaganda, 'di ba? Or ready ka for conceiving. Okay, so you need 100 milligrams to 600 milligrams. Ang layo ng difference, 'di ba? Okay, so now you know what are the products na important kung talagang no i-recommend nyo. Though ito ha, we don't say na ito yung mga product recommendation. So for us, okay, pwede mong gamitin, no? So para at least hindi rin tayo ma-compliance. Okay, so ginagamit lang namin is always the key ingredients. Okay, so use the key ingredients and then these are the products. Okay, so di ba, panalo ba yon? Okay, PCOS Health Support Program. Ayan, nakuha ko yan kay Coach Jopet Pedroso. Okay. Okay, so pero ito yung pinaka-best combination to really help, okay, those people with PCOS. Okay, so alam na this, di ba, yung Bi-Omega, so it provides EPA and DHA. Okay, do sa omega-3. Kaso yung ALA, wala siya. O, saan mo makukuha yung ALA? Okay, makukuha mo yung ALA ay sa Coquinon, di ba? Sa coenzyme Q10. Okay, when you're young, your body stores or produces ample coenzyme. Pero syempre habang umiidad, di ba, as I've said, muunti talaga yan. Okay, tapos hindi pa natin kayang kunin in a regular meal, okay, yung Q10 na yan para talaga sabihin natin yung egg and yung sperm is talagang healthy. Okay, ang layo ng difference, di ba? So that's why we really need supplementation. Okay, and what else? Ayan. So yung inositol, syempre, proud to say, isa lang yan sa ingredients, di ba, ng Cellsentials. And Cellsentials provide 32 milligrams of inositol. Okay, so kaya na ba? Kaya na bang kumausap ng mga ng mga kakilala nyo that who are having this kind of, alam niyo yun, concern or health concern? Ay nako guys, alam niyo po ba, in my 10 years sa Yusana business, okay, more than siguro 10 na yung pinagninangan ko. Okay, so by the way, si Jean, anong name ng ng baby mo? Nung Yusana baby mo? Ay, nawala ata si Jean. Yan. So, akala ko ang name ng Yusana baby niya, Myron or Cocky. Caleb po, Caleb. Caleb. Wow. So, biblical. Anyway, sabi ko, yung isa naming associate naman, sabi niya, pag ako nagbuntis, gusto daw niyang pangalan Myron.
Diba? So, akala ko kokinod. Okay, so the next health condition na gusto ko i-share sa inyo. Okay, so the next thing is, tcharan! Lupus. Okay, so sino dito yung actually no yung mga sinishare ko sa inyo, ito yung somehow that I really that is really proven no kasi I handled at least siguro 3, 4, 5 that I saw the very good thing results sa kanila. Okay, with the help of the products. Okay, so eto no, systemic lupus erythematosus. Okay, so ano ba to? Okay, so it is a progressive autoimmune disorder. Oh, by the way, may mga kakilala ba kayo may lupus? O taas nga ang kamay, sino yung may mga kakilalang may lupus? Relatives, friends, meron ba? Yan, grabe no? So imagine mo magbe-benefit yung mga kakilala mo niyan. Okay, having this knowledge no na about this kind of disorder. Yan. Ano nga ba ang lupus? Okay, so ito ay disorder na related sa components ng immune system na naaapektuhan ang joints, kidney, heart, nervous system. And alam nyo ba, yung DNA, nag-a-attack sila sa isa't isa. O, ganun kasimple yung description niyan. Okay, pag sinabing lupus, inaatake niya yung isa't isa. O, yan, magkakalaban, din nila alam sino magkakasagpi. Basta sila naglalaban-laban. Okay, so may mga complications, okay, ang lupus. Okay, so actually no, kaya isa rin yan sa malapit sa akin, I have, meron akong inaanak no na grabe talaga naging suffering sa lupus and good thing no ayan nandiyan na ang Usana. She was really helped by this product. Okay, so ano yung mga complications ng lupus? Okay, so meron tayong tinatawag na lupus nephritis. Lupus nephritis leads to kidney damage. Okay, tapos heart problems, inflammation-related damage to heart valves, okay, and inflammation of the tissues around the heart. Okay, ang tawag doon ay pericarditis, okay, or inflammation of the muscular tissue of the heart. Myocarditis, ay by the way, no, puro tis. Okay, ganito na lang yan, guys. Pag nakarinig kayo ng tis, itis, ibig sabihin yan, inflammation, pamamaga. Excuse. Tonsillitis, 'di ba? Arthritis, o 'di ba basta may narinig kayo itis, 'yan. So it means inflammation or pamamaga. Okay, vasculitis, the inflammation of the blood vessel. Okay, at inflammation sa may lungs, surrounding the lungs. Ayan, parang nasamid na. Sorry, excuse. Yan. Kasama ang bone weaknesses. Ayan. Samid ako. Yan. Actually, ang lupus, mahirap siyang ma-diagnose. Kasi yung mga sintomas niya, magkakamuka sa ibang sakit. Okay, so minsan akala dengue, kung ano-ano mga diagnosis. Until such a time, nung nakikita na yung ibang mga symptoms, okay, lupus pala. Okay, so like for example, yan, may mga skin rashes, usually butterfly rashes, 'di ba? Tapos may mga sore, may mga sore sa mouth, yan. Tapos may mga muscle pain, joint pains. Okay? So may mga iba't ibang uri ng lupus. Okay? So ito yung sabihin ko lang so just in passing para at least
you got familiarized with. Okay, systemic lupus, ito yung pinaka madaming klaseng lupus. Ito yung pinaka madami or well populated. Okay, ito yung kilalang kilala. Okay, so yung SLE na tinatawag. Meron ding drug-induced lupus, neonatal lupus, erythematosus, okay, lupus, and childhood lupus. Yan. So basta may 5 klase. Pero yung pinaka common, okay, is the systemic lupus erythematosus. Okay? And alam nyo ba kung gaano kadami ang nagsasuffer sa lupus? Almost 5 million worldwide ang affected ng lupus. O, di ba? Ang dami. Okay? And alam nyo ba, one good testimony, no? It was just referred to me by a pastor, no? She's from Santa Rosa. Nagulat talaga ako doon sa effect ng product. As in, that was 2014. Hindi siya nakakapasok, tawag dito, out of school. Nutrition and dietetics din ang kinukuha na course. Then pinakilala lang sa akin, ni-refer sa akin. Pero ngayon, no, board passer na, tapos at the same time, nagtatrabaho na. O, di ba? So, talaga nakakatuwa i-share ang Yosana. So, kaya ito, no, I was just sharing to you because I really saw the goodness of this program for those people who really have suffering from this kind of health concerns. Okay, so eto, ano naman yung management, the usual management na ginagawa or binibigay, okay, sa mga ganitong health concerns. Okay, number 1 is corticosteroid or steroid. Okay, so pag sinabi nating steroid, di ba, wonder drug yan. So it means, minsan isang take lang, di ba, magaling kagad, magic drug. Okay, pero nandun pa rin yung sakit, di ba? Okay, anti-malariasis, okay, and immunosuppressive. Okay, so ito yung sinusuppress niya immune system kasi bawal, di ba? Bawal tumaas ang immune system talaga ng bonggang-bongga kasi hindi nila kilala ang isa't isa. Sila ay nag-a-attack. Okay, so kaya kailangan may taga-suppress ng immune system. O, gaano sila kalupit, gaano sila ka-susceptible sa mga sakit, 'di ba? Kasi 'di ba wala silang talagang panlaban. Kasi nga, 'di ba, sinusuppress, kailangan isuppress kasi mag-a-attack sila sa isa't isa. Kaya very susceptible sila sa mga virus, sa mga sakit, 'di ba? Yan. And of course, anticoagulant. O yan, pagka anticoagulant, para at least may idea kayo ano ba yan. It prevents blood clot or yung pagbuo-buo ng dugo. Okay, so ayaw niya, hindi po pwede magbuo-buo kasi pag nagbuo-buo, ayan, hindi makakapass through sa blood vessel. Okay, so yun yung tinatawag na anticoagulant. Okay, so at least you familiarize so you don't need talaga na i-memorize. Pero at least kapag ka nakaharap ka ng isang, yun, nurse or kung sino man nasa medicine, may idea ka. Okay? So, anticoagulant yan, pine-prevent yung blood ng blood clot ng yung nagbubuo-buo. Okay? So, yan yung gamot na tinitake nila usually. Okay? So, di tayo magpe-prescribe ng gamot Okay? So, at least familiar lang po kayo. Okay? And of course, no, ano yung natural remedies and ingredients to help reduce complications. Okay? So, since kanina nabanggit, ang daming complication is inflammation or pamamaga. O, puro itis, 'di ba? O, alam nyo na, pag sinabing itis, okay, syempre, ang unang-una na i-highlight natin dyan is turmeric or Miriva curcumin. Okay, so ano ba yung Miriva curcumin? It has proven na anti-inflammatory property. Okay, so it means nagtatanggal ng pamamaga. Okay, at meron ding calcium with vitamin D and magnesium for bone weaknesses. O, di ba kanina, isa sa complication is nagkakaroon ng bone weaknesses. Okay, people with lupus develop myositis, an inflammation of skeletal muscle. Okay, that causes weakness and loss of strength. Okay, at number 3, okay, so ayan, kailangan din nila ng omega-3.
Okay, yung omega-3 nagre-reduce siya ng inflammation, okay? And according sa Journal of Nutrition, okay, so ginamit ang mga ano yung placebo effect, mga ganyan, may mga controlled studies sila. Pinakita doon na pag-take ng fish oil, okay? So nakita talaga na nag-decrease no yung mga inflammation doon sa mga joints, sa mga organs ng mga tao na nag-take ng fish oil. Okay? So it means it has high correlation yung omega-3 doon sa inflammation. Yan. So, tatlo ang pwede nyong tandaan kapag sa cases ng lupus, okay? Ang ingredients na makakatulong or nutrient na makakatulong, okay? So, ito turmeric, okay? Meriva curcumin, calcium with vitamin D for better absorption, and omega-3. Okay, tatlong mabilis lang tandaan na. Okay, so at jaran, syempre no, these are all the products na we can really recommend or suggest or help them, okay? Para makatulong lalo na dun sa pag-improve ng kanilang conditions plus the symptoms and the complications. Okay, sa sobrang daming pains talaga na nararanasan nila. Sobra. Okay, so ang pinaka-highlight natin diyan of course the Procosa. And alam nyo ba, ang Procosa, meron siyang more than 30 times. Sabi nyo kasi may luyang dilaw naman, no? Turmeric extract is luyang dilaw. Okay, so baka mamaya sabi mo magdikdik na lang ako ng luyang dilaw. Okay, you can check on the label of the tawag dito, yung Procosa. Alam nyo ba, kinote pa ang turmeric extract ng soy lecithin. Okay, kaya lalong pinalupit yung bioavailability. O, ano yung bioavailability? Nosebleed naman yan, coach. Okay, so ang bioavailability is the percentage of the absorption rate. Okay, so it means, okay, yung mas absorb ng katawan ng tao. Okay, so tinambalan nung turmeric extract, di ba may turmeric na siya para sa anti-inflammatory. Hindi siya papasok basta-basta sa cells mo unless may combined na protein binder. Ang protein binder na ginamit niya is soy lecithin. Okay, ganun kagaling, no? Yung technology ng USANA. Grabe. So kasi uminom ka lang daw ng luyang dilaw, possible, hindi naman siya ma-absorb 100%, di ba? So pwede iihi mo lang or idumi mo lang. Pero ang ginawa ng USANA, kinumbine, di ba? Meriva Complex, parang ganun yung, tingnan nyo doon sa likod, nandun, Meriva Complex. Okay, so it means, no, ginawa nilang hybrid yung technology, nirap nila yung turmeric extract ng soy lecithin para maging 30 times more absorbable yung turmeric. Alam nyo ba, meron ako experience doon sa pain, no? Sumakit yung ngipin ko. At that time, magsasubmit kami ng tawag dito, application for visa sa Korea. So ko, hala, ang hirap-hirap, di ba? Ang hirap kumuha ng appointment. Tapos hindi ako makakapunta para mag-submit, di ba? Kasi masakit yung ngipin. So hindi pwede yan hindi naman ako used talaga na gumamit na talaga ng mga gamot-gamot. So sabi ko, try ko nga tong Procosa. Grabe, alam nyo ba, walang 30 minutes, no? Maya-maya nagtitiktok na ako. So, ganun kabilis, no? Sabi ko, totoo nga. Minsan, kailangan mo din talagang i-experience, no? Ayan, Procosa is napakagandang product in pain management to help ease the pain. Ayan. Okay, so we have Procosa. So again, sa mga ingredients na sinabi ko kanina, we have the best products by Omega, Omega-3, Hepasil, okay, so Procosa, meron tayong Magnical, okay? So bakit walang Cell Essentials? Okay, so ayan, take note guys, kasi yung Cell Essentials natin merong vitamin K, 'di ba? Vitamin K is responsible for blood clotting. Okay, so it means siya siya yung responsible for pagbuo-buo din ng dugo. So, di ba iniiwasan siya sa mga may lupus.
Yan. Ba yan? Okay, so kaya hindi, kumbaga optional siya. Okay, so you just have to check kung yung client nyo ay nagtitake ng anticoagulant. Okay, so kapag nagtitake, you just have to omit the cell essentials and proceed to this 4 optimizers. Okay? Okay, so helpful anti-inflammatory diet. Okay, so with regards naman sa pagkain, okay, so para sobrang dami ng inflammation niya sa katawan, 'di ba? So ito pwede niyo i-suggest high fiber diet. Okay, so leafy vegetables of 500 grams. Okay, omega-3. O hanap lang kayo flaxseed or chia. So marami niya sa healthy option. Okay, at tubig, no, 3.8 liters per day. Yan. So para sa anti-inflammatory diet nila. Okay, so the next thing is, ayan, so third, ayan, so I hope na natututo. So far, marami ba kayong nakukuha? Marami ba kayong takeaways? Type yes. Okay, so the next thing, okay, and the last, health concern na gusto kong i-share sa inyo is all about hypertension. Okay, so may mga kakilala ba kayo na hypertensive? Okay, so ano ba ang hypertension? Okay, so this is a condition in which the blood vessel or yung daanan ng dugo at oxygen have persistently raised pressure. Okay, so ang dugo ay dinadala galing sa heart, 'di ba? Galing sa heart papunta sa mga parts ng body in the vessels. Okay, so sa mga daanan. Okay? And kapag tumibok ang puso, parang kanta lang, kapag tumibok ang puso, it pumps blood into the vessel. Okay, so yan, pag tibok ng puso, pinapump niya yung blood papunta sa vessel. Okay, the higher the pressure, kapag ka mataas ang pressure, okay, the harder the heart has to pump. Okay, mas nahihirapan siya kung mas mataas yung pressure. Okay, and sorry, who's calling? Okay, so ayan, and the higher the pressure, the harder the heart has to pump. Okay, so dito nagkakaroon ng madaming complication. Okay, so diyan umaanak ng maraming complication. Pero definitely there are 3 major complications. Number 1, ayan, stroke. Number 2, heart attack. Number 3, kidney damage. Okay, so at ito din yung major cause of premature death. Okay, so bakit premature death? Kasi hindi pa dapat mamatay, namatay na o na-deads na. Okay, so ito yung number 1 cause of worldwide premature deaths. Okay, at ang ratio niyan, okay, ang ratio niyan ng mga cases niyan, 1:4 sa men, 1:5 sa women. Okay, and worldwide, we have more than 7.5 million deaths. Okay, na ito yung reason, no, cause ng death nila. And according to WHO, no, so ito yung data naman nila, nilabas nila, okay, 1.28 billion has hypertension. Okay, so bigyan ko lang kayo ng numbers. Okay, so blood pressure categories, may mga categories yan. Okay, kaya guys, no, kapag talaga dapat rin, be intentional, mag-take din kayo ng magpa-blood pressure, measure din kayo kasi grabe, environmental, factor, stress, ganyan, etc. Pero syempre nagtitake naman ng supplements. Pero what if, 'di ba? Maganda na yung aware ka, no? So baka mamaya kung kailan nagkaroon ng complication, tsaka mo nalaman. Okay, so as early as possible, mas maganda ay prevention. Okay, so meron tayong ranges, okay, at meron tayong tinatawag na systolic and diastolic. Okay, so pag sinabing systolic, ito yung nasa upper, o di ba? So 120/80, o di ba? Yung nasa baba, diastolic. O ano ba yung pagkakaiba niyan? Okay, so ito ay mini-measure yung blood pressure ng 2 numbers. The first number, okay, so again, yung upper is systolic. Okay, it measures the pressure in your arteries when your heart beats. Okay, so mini-measure niya yung pressure, okay, kapag ang puso mo ay tumitibok. Okay, yung the second number called, this is diastolic, okay, so ano naman yan, mini-measure naman niya
yung pressure ng arteries when your heart rests between beats. 'Di ba? Pag tug-tug, tug-tug. Yan. So yung space doon, yun naman yung mini-measure niya nung diastolic. Okay? It measures the pressure in your arteries when your heart rests between beats. Okay, so the next thing, okay, so ano yung main classes of medication para at least may idea lang kayo, no? So para pagka sinabi nung client nyo, ganito, nagtitake ako ng ganito, okay, so at least may idea kayo. Okay, hindi yung, ano yun? Okay, so ano yung classes of medication na ginagamit nila? Calcium channel blockers, ayan, meron namang angiotensin, converting enzyme inhibitors, and diuretics. Okay, so pag narinig niyo yung diuretics, okay, it means pampaihi. Okay, so yung para umihi ng umihi. Yan. So pag sinabing diuretics, okay, so mabilis naman tandaan. Okay, so usually the first line of treatment yung tatlong yan. Okay, ang pag-take ng gamot ay para lower yung high blood pressure ay nagpo-prove naman talaga to reduce yung risk ng heart disease. Okay, so pero ang pinaka-importante pa rin is ma-adapt yung lifestyle change. Okay? Lifestyle change para ma-maintain yung good numbers and pwedeng i-avoid yung drug therapy. O, di ba? May pag-asa. Di ba? Lalo na kung nandun pa lang naman sa mga, alam mo yun, naglalaro pa naman sa elevated, di ba? So, kaya pa yan. Kaya pa yan ng tamang management, pagkain. Mamaya papakita ko yung key managements. Okay, so yan. And meron tayong tinatawag na the Big 8. Yan, the Big 8. Pero ano yung i-emphasize ko lang dyan para at least matulungan tayo to lower blood pressure. Okay, so merong researchers, okay, found the adapting the DASH. Okay, so ano yung DASH? Ayan, maririnig nyo yan sa mga researchers, no? DASH is dietary approaches to stop hypertension. Okay, DASH, okay? Again, DASH is dietary approaches to stop hypertension. Okay, so may nabasa nga akong article, no? How not to die with hypertension. Okay, kasi marami talaga namamatay about, na ang cause talaga is hypertension. Okay, so ano daw yung diet, okay, that could prevent an estimated of 15,000 annual heart attack and stroke among men with high blood pressure. Okay, ano yung diet ng DASH? Okay, so DASH, okay, so again, dietary approaches to stop hypertension. Okay, so ito ini-emphasize niya yung fruits, vegetables, lean protein, nuts, seeds, ayan, and grains. Okay, at ang ililimit, ang ililimit is yung consumption ng red meat, okay, sodium, red meat, yung mga beef, 'di ba? Yan yung mga high protein na mga na mga meats, 'di ba? Okay, usually beef talaga. Okay, and cara beef, mga ganyan. Sodium, yan, limit din yan or as much as possible for me, no, talagang kahit walang sakit. Kami dito sa sa bahay, no, so we don't really use na rin talaga yung ordinary salt. So just I highly suggest, no, you can choose Himalayan salt. Okay, so tapos a pinch lang talaga every time na maggigisa kayo or gagamitin nyo talaga sa regular na pagkain nyo. Kasi alam mo yun, minsan naman ang sarap nasa isip lang din yan. Pwede naman turuan talaga na i-decrease yung taste lalo na sa alat. Okay, so kasi high sodium intake hindi talaga maganda sa katawan. Okay, and sugar sweetened foods and drinks. Okay, so yun yung ililimit or as much as possible, no, control. Okay, and of course exercise. Okay, ang exercise is 20 to 30 minimum every other day. Pwede every other day, kahit hindi daw every day. Okay, tapos healthy BMI. Alam nyo ba yung BMI? Yung height per meter squared. Kung medyo nahirapan kayo sa conversion, may table niyan. Tingnan nyo na lang sa Google. Okay, kung healthy yung BMI mo. Kapag nalulos ang pounds, okay, in every pound lost, okay, could lower a systolic blood pressure up to 1 mmHg, 'di ba? So imagine mo kung mataba, 'di ba? Kasi ang
ang obesity is highly correlated sa maraming sakit. Okay? So kamag-anak niyan ang diabetes, hypertension, cancer, and a lot. 'Di ba? Ngayon, dito sa hypertension, kapag daw napapababa mo ng 1 pound, no, you almost lose, okay? Bumababa din ang systolic blood pressure mo ng 1. 1:1 siya, o di ba? Okay, so sa sodium, okay, this include, hindi lang naman yung alat na table salt, di ba? Pwede rin yung mga canned, okay? So kasi ang number 1 preservative ng mga canned foods, di ba? Syempre, salt. Okay, so yan, and yung mga salty chips, no, wasan na natin. Okay, and of course, no, yung alcohol and stress. Okay, so yan yung mga factors that can help us for lifestyle change. Okay, na malaki ang maitutulong to manage hypertension. Okay, and of course, with regards to foods, okay, and ano yung mga key nutrient and ingredients that would really help us, okay, lower the blood pressure, okay, is the potassium. Okay, ano naman ang role ng potassium? Okay, so it lessens the effect of sodium. Okay, kalaban kasi natin yung alat. O guys, sa mga may hypertension dyan ha, or mga relatives na may hypertension, guys, okay, potassium is the key. Okay, the more potassium you eat, the more sodium you lose through urine. Okay, ibig sabihin, pag marami kang tinitake na potassium, marami yung sodium na matatanggal through urine. Okay, potassium also helps to ease tension in your blood vessel walls. Okay, which help further to lower blood pressure. So according to AHA, okay, so American Heart Association. Okay, the recommended amount of potassium according to NNC, National Nutrition Council dito sa atin, 4,700 milligrams. Okay, pero ang banana, gaano kadami ang potassium na meron? We just only have 422 milligrams. O, madami na yan. Pero syempre, may iba namang pagkukunan tayo ng potassium sa pagkain. And madami din siya. Pero just to convert, 'di ba? Okay, so hindi natin po pwedeng sabihin just by eating one banana, okay, nakuha natin yung potassium need natin. So we should have to eat a variety of foods. Okay, at eto naman, may risk din. Okay, may risk din ang too much potassium. Okay, be cautious of this. Okay, too much potassium can be harmful to people with kidney disorder. Okay, so kaya ito ay binabantayan. Okay, so hindi po pwede silang maraming potassium na i-take. Okay, kasi kapag may sakit sa bato, di niya kaya kasing i-excrete, di niya kayang tanggalin yung potassium. Okay, right away or iihi agad, hindi niya kaya yon. And kapag too much ang potassium, okay, pwedeng magstay yan sa blood kasi hindi nga maiihi, di ba? So ang mangyari, magstay siya sa blood and magiging hyperkalemia, okay, or high potassium. At kapag nangyari yan, it is so dangerous sa isang tao. Okay, yung hyperkalemia. Okay, and next ingredient is flavonoids. Okay, so yung flavonoids, galing siya sa polyphenol family o phytonutrients. So ito yung nagbibigay ng vibrant color. Yun na lang. Pag sinabing flavonoids, ito yung nagbibigay ng vibrant color dun sa fruits and vegetables. Okay, so pag nakita mo yung nagpapatingkad ng kulay nila, flavonoids yan. Okay, and it is usually seen, di ba, sa mga berries and grape seed. Okay, so ano ba yung role niyan? Okay, so ito, kapag yung role niyan is nag-i-influence siya ng composition ng composition, ini-enhance niya yung compositions ng gut microbiome. Okay, so familiar ba sa probiotics, di ba? So yung para sa healthy gut natin. Okay, so ayan, and may correlation yan para sa pag-lower ng blood pressure. Okay, so ang daming studies. You can search also the Ask the Scientist, okay, plus yung American Journal of Nutrition. So dyan ko siya mga kinuha. Okay, so grabe ba guys? Naiisip nyo na ba ano mga product ang saktong-sakto dito sa mga key nutrients na sinabi ko kanina? Okay, and
sabi ng scientist, no, scientists said that the antioxidant properties of flavonoids have a protective effect, okay, on the blood supply to the brain. O, di ba? Para maiwasan pa rin yung aneurysm or yung pagputok ng ugat, di ba, sa may brain. Okay, so yan yung role ng flavonoids. Okay, so number 3, okay, so ito yung omega-3. O, omega-3 naman, grabe na. So sigurado ako, babahan na ng order ng omega-3. Okay, so ito, about 3 grams daily of omega-3 fatty acids consumed in food supplement or consumed in foods, okay, or supplements. Okay, so kaya importante na meron ding additional, no, galing sa supplement kasi kung sa regular meal hindi din siya kayang i-meet. Okay, so and according to the research review published today in Journal of American Heart Association, okay, yung EPA and DHA, okay, so primarily, di ba, the omega-3 are typically found in fatty fish. Okay, so again, galing siya sa fatty fish like salmon and tuna. O pwede rin sa sardines, meron din, kung mahilig kayo sa sardinas. Okay, so 3 key ingredients, okay, na makakatulong for, by the way, no, hindi yung sardinas na nakalata ha. So baka mamaya gusto mo nga nung EPA and DHA, yun nga lang nakalata. O di ba? Eh, may preservative din siyang alat, kaya it's a no-no. Okay? So, alam na ano yung mga products na pwede nating i-suggest to help, no? Dahil nandiyan yung mga ingredients na sinabi ko kanina. Okay, so eto, Cell Essentials. Though in particular, no, yung potassium na naka-include sa Cell Essentials is potassium iodide as vitamins, yun naman ay potassium ascorbate, di ba? So alam nyo ba, nilalagyan sila ng precursor. Pwede naman potassium lang. Bakit nilagyan pa ng iodine? Yung isa naman, pwede naman potassium, lagyan pa ascorbate, di ba? So nilalagyan ng tinatawag na precursor or vehicle para mas mabilis pumasok sa cells mo at mas ma-absorb ng katawan. Okay, so I don't know if you're familiar with chelated, no? So dati kasi ang nakalagay na sa label niyan is chelated mineral. Okay, so bakit may ganon? Okay, so you can search on the word chelated. Okay, so yung chelated, it means it has been chemically combined with amino acid. Okay, so it means dinagdagan siya or tinambalan siya ng amino acid para mas mabilis ma-absorb. Yun nga actually doon natin paglalaban talaga ang product ng USANA. Okay, so ibig sabihin, yung mga nutrients, no, hindi talaga siya basta nutrient lang na kapag tinake mo, di ba, pwedeng iihi or idumime. So usually kasi, hindi na nagstay yan sa bloodstream. The most common or commercially available na mga products, ganun na nangyayari. Okay, so but then, here in USANA, talagang in-ensure talaga ng mga scientists na well absorbed ng katawan natin yan. So imagine mo, no, gumamit pa sila ng chelation technique. Okay, so yan, para mas mataas yung absorption rate. Okay, so and we have the proflavanol and of course for our omega-3, we have the Biomega as the best source of EPA and DHA. Yan, so guys, ito yung 3 health concerns na na-share ko sa inyo ngayon na I hope na marami talaga kayong napulot at natutunan. Okay? Na may apply talaga at syempre no, ma-share sa mga kakilala nyo. So, and of course, no, ito, lagi ko ring binabanggit ito kasi baka mamaya no, a lot of people are just hindi talaga napapahalagan or nava-value yung health nila as health advocate ng USANA, no. So hindi lang ang goal natin is kumita, of course for us to really educate people about the prevention and of course no yung goodness ng products natin. Okay? So, because of what? What's more important kaysa sa health mo, di ba? Absolutely nothing. It's not your boss, it's not your business. Because if you lose your health, di ba? Di lang naman isa nagsasuffer, everyone suffers. Okay? So, at ito, the key for prevention of diseases, primarily the degenerative diseases. Okay? So, we have the healthy diet. Okay? So, pagka sinabi nating general, okay? So, ito yung
supposedly dapat titingnan mo talaga. Okay, hindi lang supplementation, it's just a key. Okay, one key lang yan. Okay, pero dapat holistic yung approach natin. Okay, we have the healthy diet. Okay, tamang pagkain. Okay, tamang dami ng pagkain. Okay, so bakit? Kasi obsolete na yung Go Glow and Grow ha, guys. Baka mamaya gumagamit pa nun. Okay, bakit ngayon ang emphasis natin is food pyramid? Kasi, di ba, emphasize niya is yung quantity of foods instead of clustering ng food. Okay? And of course, exercise. Okay, achieve normal BMI or yung timbang mo. Okay, maximize natin no yung fat loss challenge ng Yosana, tapos meron pa tayong ano doon, in-body machine. Okay, so gamitin na yan. Of course, no stress management plus supplementation. O yan, ito yung key factors to prevent mga degenerative diseases. So, guys, I hope you all learn and marami kayong takeaways sa na-share ko sa inyo about health and certain specific health conditions. So, yun lang and thank you very much. Back to our host today. Ayan, thank you po, Mentor, for this wonderful training. Talagang daming learning. So, yung lalo-lalo na yung PCOS, lupus, ayan, di ba, hypertension. Mentor, pwede po ba kaming, may time pa po ba kayo for 2 questions? May nag-iintay sa akin. One na lang po, sorry. Pero siguro meron pa pong mga next session tayo. Tama ba, Mentor Dayan? Kasi 3 health concerns pa lang yan. So, malay mo, sa susunod ulit yung another 3. O, di ba? So, I can accommodate 1. Sorry, may tumatawag na po sa akin. Sige lang, go ahead. Kung isang tanong dito from Coach Jen. Ayan, so ang tanong niya po, Mentor, ano po pwedeng recommend kapag may kidney problem from hypertension din nag-start? Krea, super taas, iba na panlasa. Okay. So, mataas na po ang CREA. So, gaano po kataas ang CREA niya? Candidate na po ba yan for dialysis? 700 daw po. Oo. Tapos, matagal na siya. Ilang taon na to? Tanungin po natin, Coach Jen, makakapag-unmute. 60 plus daw po. 60 plus. 60 plus. Okay, so medyo may edad na din. Ano yung mga medications na tinitake niya? Nagtitake siya ng diuretics? Hello po. Ayan, sa linyas na lang ako. Ang mga medication niya po, meron siyang diuretic, meron din siya for the anemia. And also yung mga cardiac medications niya for blood pressure po. Okay. So, basically, no, ano yung makakatulong sa kanya? Like, for example, yung nabanggit ko kanina dun sa hypertension. Pero kung kidney na yung naging, pinaka main concern niya, tapos tumataas ang CREA, so I think Hepasil can really do a lot better. Plus the probiotics. Okay? So yung probiotics for healthy digestive gut natin, so yung microflora ng tiyan natin, no? So sabi nga, health starts from the good gut. Okay, so kaya kailangan no start natin diyan. Tapos at the same time, yung Hepasil, okay, for 'di ba, it helps really for detoxification. So mapapansin niyo ihi talaga siya ng ihi. Okay, plus the cell essential since may potassium, o 'di ba? So since nagda-diuretic siya, okay, so diuretics kasi is pampaihi talaga 'yan. So yung potassium kasi the moment na yung potassium niya mataas, ibig sabihin may chance to really excrete yung salt intake. Okay? So but again, don't ever just rely on supplements and do sa medicine. Kailangan check nyo rin talaga yung kinakain niya. Okay? Do sa salt intake niya, so talagang sobrang lowered na, okay? Sa pagluluto, technique ko lang, no? Talagang technique no sa pagluluto. Okay, so syempre may regular meal na sineserve for the whole family. So while bago nyo budbudan ng asin, kuha nyo na siya ng para sa kanya, do sa patient nyo or do sa client nyo. Tapos tsaka nyo na lang i-season yung
yung ulam na for all, o 'di ba? So para at least hindi na siya kumbaga modified na yung food niya, 'di ba? So kasi we just have to limit yung mga salt intake. So again no, sa products is Hepasil, tapos probiotics and cell essentials. Yan.